hinaras kayo na ng kalaban? Di sir, sa likod Oh. lang sir. Pero hindi mismo na umakyat sila sir. Paputok lang. Doon na namin na-experience sir na nagkapakapa kami sir. Private sir eh. Kasi tunay na yon. Di sir. Kasi Oh. sa Buda to sir, may simbahan Sa, doon, sir. pinahaging-hagingan kayo ng bala ng Abu Sayyaf. Di sir. Magandang gabi sa inyo lahat. Sa gabi na ito, meron ako ipakilala sa inyo na isa sa mga magiting na mandirigma ng Philippine Army. Kasama ko dati sa 33rd Infantry Battalion na kung saan siya ay nag-serve sa loob ng 19 na taon. Ipakilala ko sa inyo, walang iba kundi si Master Sergeant Joel Tuganan na ngayon ay Sergeant Major ng Officer Candidate School. Pakilala? Magandang gabi sa ating lahat. Ako nga po pala si Master Sergeant Joel Lavadia Tuganan, 846688 Infantry Philippine Army, na ngayon nakatalaga bilang isang Sergeant Major sa Officer Candidate School ng TRACOM Philippine Army. Ang simula ng buhay ko noon, nung elementary ako, pangarap ko na talaga kasi sa Zamboanga City kasi karamihan ng maraming sundalo talaga doon. Kasi malapit kami sa Malagutay, yung area namin, Barangay San Jose Guso ako lumaki. At sa Barangay Baliwasan. Nung time na yon, during elementary ko sa San Jose Guso, nag-ano ako, Boy Scout din ako noon. Kaya hanggang grade 5, grade 6, hanggang natapos ko yung aking Boy Scout. And then nung high school, nag-ano din ako, nag-CAT, advanced CAT ako. Sa Officer Zamboanga. ka? Officer? Yes, sir. Officer. Sa Zamboanga National High School West. Doon ko naranasan ang yung pagiging sundalo kasi feeling namin noon, sundalo na kami nung high school eh. Dumana ako ng COQC. Cadet Officer Qualifying Course. Nung third year high school ako, na ano ako ng mga classmate ko noon na mag-join ng CAT. Kasi ang CAT noon namin is Air Force. Kaya may wing commander kami. So, yung mga classmate ko ngayon, class 05 na yun. Sila, Colonel Upina. Yung mga mga naging pumasok sa PMA? Yes, sir. Kasi nag-take din ako noon ng PMA, sir, during mga fourth year high school. So, hindi lumabas yung pangalan ko sa inquirer doon kasi kami nag-ano. So, ibig sabihin, simula pa lang sa elementary, hanggang gusto mo na tipong buhay sundalo ka, na Boy Scout ka, then nag-CAT, Yes, tapos sir. naging officer ka doon. Yes, sir. Nasubukan mo na magdala ng tao. Yes, sir. Ngayon, Sir. base sa mga natutunan mo, ngayon, napunta ka na ng college, anong kinuha mo at saka ano yung ginawa mo nung college naman? Nung pag-college ko naman is nag-advance ROTC naman ako. Anong kurso kinuha mo? Bachelor of Science in Business. Commerce pa yun nung una, sir. Bachelor of Science in Commerce sa Zamboanga AE Colleges. Na ngayon ay UZ na siya. University de Zamboanga. Noong 2000, nag-ano ako doon. Nag-first year ako. At the same time, advanced ROTC ako ng UZ, yung ZAEC. And then, doon ko naranasan lahat ng paghihirap. Sabi ko, maano ko lang ito, masurvive ko lang ito yung pagiging fourth class ko sa ROTC. Napakahirap talaga kasi talagang matitindi. Army ba yan? Army? Air Force din, sir. Matitindi yung mga senior ko noon, sir. Kasi ang AE Colleges, mataas yan hanggang 4th floor. Gagapangin namin yung first floor sa AE Colleges. Gagapangin namin papunta sa taas, pagdating sa taas. Suntok ang abuti namin. May maltreatment nung araw. Yes, sir. Labing Na maltreatment. binabawalan natin ngayon. Yes, sir. Doon ko naranasan talaga. Tapos pag every Saturday, Sunday, doon kami sa kabataan, sa ano, sir? Sa Kawa-kawa? O sa Kabatangan? Sa Mercedes. Doon kami sa Mercedes ang ano namin, sir. Ang ROTC, ano namin, doon talaga ang katayan. So natapos mo yung ROTC, natapos mo yung college? Hindi, sir. Nung pagka second year ko, sir, nung nakapasa na ako sa exam ng APSAT, sa Marines. Sa Marines ako nag-take ng APSAT sa Southcom pa dati yung Wismincom. Doon kami nag-exam, 3 kami magpipinsan.
Na ngayon, at nung pinatawag na kami doon sa Wismincom, Southcom, Di ba sabi mo, nag-striker ka? Nasubukan mo, Yes, buhay sir. striker? striker ako Oh, ng paano Task yun? Force Zamboanga. Task Force? Yes, sir. Oh. Kasi nandun yung uncle ko. Siya yung, ano doon siya, First Sergeant ng S2. Mm. Dati kay Captain Humawas, maalala ko pa si Sir Humawas kasi Mm. napakabait ni Sir Humawas. Mm. Ilang taon ka nag-striker? At saka anong natutunan mo sa buhay striker? Sa buhay striker kasi dapat mahaba yung pasensya mo, yung attitude mo. Tinuturuan ka rin doon habang nag-strike, sir. Mm. Tuturuan ka talaga nila yung paano yung buhay magiging sundalo. Kasi kung nagdiretso ako ng sundalo, siguro hindi ko makuha talaga yung attitude ko. Malaking malaking Adjustment. adjustment talaga. Mm. So, doon ako sa Task Force Zamboanga, 2 taon talaga ako Ah. doon, sir, nag-strike. Anong taon niya nag-strike ka? Nag-apply ka? 2001, sir, striker na ako ng Task Force Zamboanga. Oh, ito yung tanong ko sa iyo. Sa mga panahon na yan, ako ay nasa Basilan. Noong Yes, 2000, andun ako sa Sulo. Kasagsagan yan ng sipadan hostage taking doon sa Mhm. Malaysia. Dinala na sa Hulo. Ilagalim Andang, Commander Robot, si Mujib Susukan, at si Commander Putol. Yes, sir. And then dito sa Basilan, later on, sila Abu Sabaya nangidnap doon sa Dos Palmas. Na Yes, dinala nila June 1, 2001 dito sa Lamitan. So anong mga nabalitaan mo noon? At nakita mo naman, mayroong mga napupugutan ng ulo ng mga sundalo. Yes, sir. Ano ang mga balibalita na bakit tinuloy mo pa rin magsundalo? Tinuloy ko magsundalo noon, sir, kasi challenge talaga, sir, na makatulong talaga ako. Mas lalo na yung kinikwento sa akin ng ko, sir, ng tiyuhin ko, sir. Sabi niya, pag dating ng panahon na magiging sundalo ka, lahat ng itinuro namin dito sa'yo, ma-apply mo. Kasi nangarap din ako maging S2, sir, noon. Kaso lang, hindi talaga nabigay sa akin yung pagiging S2 kasi matagal din ako sa utility sa S2 ng Task Force Zamboanga. Tinulungan talaga nila ako hanggang sa malipat ako sa First Division, sir, nag-strike. Doon, may uncle din ako, sir. Si Uncle So Boy. from Task Force Zamboanga, nag-striker ka, lumipat ka pa sa First ID, Yes, sir. Kasi nandun sa yung Pulacan. sir. Yes, sir. Pulacan. Yes, sir. Oh. While I'm studying sa first year college ako noon. Oh. Tapos nung may exam na ako, pwede pala magamit yung APSAT sir, sa Marines. Kaya nag-apply ako doon, sir. Nung sinabi nila na wala pang opening ng processing, umuwi ako, sir. Continue muna ako ng pag-aaral while pag umuwi ako Task Force Zamboanga, sir. Kasi malapit lang naman yung bahay ng tiyahin ko, sir. Nasa Palagutay lang. Eh doon ako nag-standby, sir. Kasi maganda doon sa Task Force Zamboanga kasi may allowance talaga. Every time na... Yun ang striker na may allowance. Yes, sir. Okay. May allowance ako noon. Yung ID ko, sir, buhay pa yung ID ko. Nandun yung ID ko sa tago ko pa. Nakalagay doon, utility. S2. Task Force Zamboanga, yun ang ID ko. Tapos nung, sir, Nakapasa ka? Anong taon ka na nakapasa ng APSAT, nakapasok sa CS, Candidate Soldier? 2003, sir, kami, sir. Ang strike ko noon, uwi. Tapos, nung natagalan ako nag-strike doon kay Ranger sa Gaino, doon sa Repwet, sir, sa taas ng signal. Doon ko talaga naranasan yung umaga pa lang, sir, mag-igib na ako ng tubig doon sa signal sa baba, dalhin ko doon sa taas. Yung makasampu akong galon na tag 20 liters, sir. Para namin sa buong araw doon sa taas. Kasi mag-isa lang man si Master Sagayno doon sa taas. So, nung dumating ako, 2 kami. Tapos, nag-aabot ng mga 7 months doon, sir. Try ko doon. Hanggang sa yung katawan ko, sir, kayang-kaya ko na talaga yung mga... Kumbaga, naging independent ako, sir. So, nag-practice ka, nag-physical ka niyan? Yes, Push-up, sit-up, takbo? Sir, kasi ang push-up ko noon, ang maalala ko talaga, pinakamataas na push-up, 80. Makuha ko talaga 80. Sit-up ko, 100 plus yan, sir. Dahil sa hubog, sir, talaga na yung mga galon na naging independent ako. Tapos hindi alam ng nanay ko, sir, na na nag-apply ako ng gano'n. Ang may alam lang yung... Ang alam niya, nag-aaral ka sa Yes, college. sir, nag-aaral ako ng college. Kaya continue din yung bigay-bigay nila na allowance. Pero nag-aaral ka talaga Nag-aaral sa ako panahon na yan. sa UZ.
Mm. doon sa ZAIC. Mm. Grabing paluy-luy ako doon, sir, na sana, sir, makapasok talaga ako ng sundalo. Until sa time, sir, na November 2003, nag-take out na, sir. Mm. Sama ka na doon. Oo, sama na ako doon, sir. Oh. Tapos pag namin, sir, kung ganap na akong private, umuwi ako ng Zamboanga. Mm. Ngayon nakita ko yung mga senior ko, sir, noon. Yung mga bully, yung mga siga-siga. Sir, mga siga talaga. Parang hindi mo makita sa mukha kasi nga, ano ka, ganun ba? Relaxing daw. Nakita ko, sir, sa Minpro Mall. Oh. Doon sila, nag-security, nakita ko. Pero sir pa rin yung ano ko, sir, Ah. yung address ko. Kasi doon pa rin yung ano, sir. Ah. Sir, kumusta, sir? Oh, sundalo ka na pala. Yes, sir. Ganap ka ng sundalo. Yes, sir. Saan ka nag-report? Anong experience mo na nag-report ka sa may reception ulit doon? Mga ganon? Yes, sir. Saan ka nag-report? Pag-private namin, sir, ang mga class 80, na-report kami kagad doon sa Budato, sir. Oh. Sa Hulusulo, sa Budato. Anong unit mo na noon? 33rd IB na, sir. 33rd na. Yes, sir. Taong ano? Noong 2004, May. 2004. Yes, sir. Nag-report kami ng Budato. Mm. Pagdating doon, sir, receipt. Nasa ano ako niyan? Nasa Scout Ranger School ako niyan. Yes, sir. Mm. Sinong batcom na nabutan mo? Ang batcom na nabutan ko, si Sir Caldeo. Mm. Si Sir Caldeo. Bert Caldeo. Yes, sir. Mm. Ang naabutan namin na batalyon commander. Doon, sir, yun na naman, reception. Automatic agad yan noon, sir. Reception, galing sa taas pa, punta doon sa baba ng... Marami kayo nag-report? Yes, sir. Nasa 40 kami, sir. Ang reception namin, ikutin namin yung Budato, tapos gapang pababa doon sa may tubigan, sir, yung saan kung umiigib ng tubig doon. Mm. Doon kami, tapos 2 ikot, sir, tapos balik na naman doon kami sa may tubigan. And after nun, sir, inaras kami doon sa likod, sir, may Bravo Company. Abu Sayyaf. Di- Abu Sayyaf ng haras. Hindi, sir, kasi sa anuling kasi yung baba nun, sir. Hinaras kayo na ng kalaban? Di, sir, sa likod lang, sir. Pero hindi mismo na umakyat sila, sir. Paputok lang. Mukhang doon na namin na-experience, sir, na nagkapakapa kami, sir. Private, sir. Kasi tunay na yon. Yes, sir. Kasi sa Budato, sir, may simbahan. Sa, doon, sir. pinahaging-hagingan kayo ng bala ng Abu Sayyaf? Yes, sir. Mm. Tapos yung, wala pa kaming baril, sir, kasi nasa supply. Nagsigaw-sigaw kami doon, sir. Anong gagawin namin? Confused kayo? Diyan lang muna kayo sa simbahan. Standby kayo dyan kasi may artillery din doon, sir. Yung may simbahan doon, tabi ng Yes, artillery. Doon kami. Tapo kami doon, sir. 40 kami lahat. Mm. Hanggang sa pumunta na si First Sergeant namin. Sabi niya, mamaya mag-withdraw na kayo. Sinong first sergeant niyo? Si Master Junisia. Masyado, sir. Hanggang sa nabigyan kami ng baril, sir, 14. Lahat, mga baril. Yun yung time na hindi kami nakaranas ng refresher, sir, ba? Yung mga nangyari sa matagal na kami. So wala pang combat operations yun, kare-report nyo sa Budato. Yes, sir. 1 week. Pinatikim na kagad. Winelcome kayo ng Abu Sayyaf. Yes, sir. Welcome kagad doon sa may anuling. Putok sila. Tapos, siyempre, nakita din namin, sir, mga tropa, takbuhan din. Nagpadala sila ng mga ano, sir. Hindi sila nagsagot. Wala, sir. Walang nag-reply, sir. Kasi inikutan yung buong Budato, sir. Ang Bravo Company namin nasa likod. Hanggang pagka, nun, sir, mga hapon. Pero grabe ka ba mo doon? Kamang, sir. Ha? Sok sa ilawang, sir. So walang baril. Siyempre, pag malaman na lupasog, talagang mapugutan ka talaga ng ulo dyan. May mga mabalitaan nyo na yung mga nangyayari eh. Mabalitaan. Kaya nga nung nangyari nga doon sa Kabatangan, sir, yun, nandun man yung kami, maritis kami doon. Andun ako, 2001, November. Yes, sir, pumasok doon Company commander ako sa 10 SRC. Yes, doon na kami natakot doon. Ganito pala sila. Ganyan. Pero ganun pa rin, sir. Tuloy pa rin yung ano namin. Sige. So, iyan yung parang initial na experience mo na may putukan sa Sulu. Yes, sir. Nung first day mo na nag-report doon for your reception. Yes, sir. Yan. So, sa next part ng ating kwento ay yung sa unang mong inkwentro talaga yung nag-combat operation na kayo. Yes, sir. Okay. So, dito sa first part ng ating kwento ay kung paano nag-apply si Master Sergeant Tuganan sa serbisyo. At ano yung kaniyang karanasan nung siya ay nag-training
hanggang sa nag-report siya sa 33rd Infantry Battalion noong taong 2004 na kung saan siya ay sinalubong ng putok ng mga Abu Sayyaf bilang mga bagong privates. Sa sunod na bahagi nating kwento, ating ipanarrate sa kanya ang actual experience niya sa first combat operations na nagkaroon ng encounter sa mga kalaban. Kasi isa yan sa laging iniisip ng mga bagong privates o kaya maging sa mga bagong tiniente. Paano ang pakiramdam? Ano ang nangyayari sa isang unit na kung saan ay merong mga bagong sundalo na nasasabak for the first time o yung tinatawag na baptism of fire. Ano ang pakiramdam? Ano ang experience? Lalo na kung ang area na kung saan ikaw ay mag-operate ay sa lalawigan ng Sulu, ang lugar na maraming kilabot ng mga Abu Sayyaf. Kung gusto ninyo ang aming kwento, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at pindutin niyo rin ang notification bell. Kita-kita sa susunod. Abangan ninyo.